Kumusta mga bro? Andito ulit tayo sa Skygo Ormoc branch. Dito lang yan sa Sitio Haobon, Purok Gis, Barangay Tambulilid, Ormoc City, Leyte. Kung gusto nyong mag-inquire, pwede kayong pumunta dito or pwede kayong tumawag sa phone number na nasa screen. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook page nila. I-search nyo lang Skygo Ormoc. Okay, so ang nasa harap natin ngayon ay ang Monarch Cub 110. Ito ang pangtapat ni Skygo at Monarch motorcycle sa bagong labas ni Yamaha na PG1. Same category lang sila, hindi rin nagkakalayo sa power, pero sobrang layo ng agwat sa presyo. Kaya kung isa ka sa mga namamahalan sa Yamaha PG1, pwede mong i-consider to. Pag-usapan natin yung headlight niya. So kahit classic yung design ng motor na to, hinaluan pa rin to ni Monarch ng modern tech. Meron ng DRL tong headlight niya dito sa taas at sa baba. And then naka-projector headlights na siya. Kaya okay lang kahit magabihan kayo sa daan or kapag nagde-trail kayo kasi maliwanag na to. Sa signal lights niya, bulb type pa rin, pero okay lang kasi maliwanag pa rin naman yan. Dito sa gitna, meron siyang carbon na design, pero hindi legit carbon yan. And then yung fairings niya dito sa gilid, yung kulay niyan ay cyan. At maganda yung kulay niya mga bro. Halatang hindi tinipid yung pintura niya. Tapos meron siyang logo ng Monarch. Dalawa yung color option mo nito, yung isa naman ay gray. Meron na rin tong carrier sa harap. Pwede kang maglagay dito ng mga gamit kapag babiyahe ka. Meron din siyang abang para pwede mong itali yung mga dala mo dito sa harap. So pwede kang maglagay dito ng mga bag or tent kapag magka-camping kayo or ikaw lang. At dito sa ilalim pwede mo ring i-clip dito yung mini driving light mo kung gusto mong magdagdag ng ilaw. Glossy black yung kulay ng front fender niya. At nagustuhan ko to kasi hindi siya yung matigas masyado na plastic na konting sagi mo lang yung mababasag na. And naka-telescopic fork siya. Sobrang haba pala dito sa likod nitong front fender. Kaya maganda to kapag magre-river crossing kayo or kapag dadaan kayo sa mga putikan kasi hindi siya ganun katalsik. At hindi rin madudumihan yung mga ilalagay nyo sa carrier nyo. Ito naman yung cable para sa speedometer niya. Hindi pa nga lang naaayos pero aayusin naman nila yan bago i-release yung motor. Naka-spoke type pa yung rims ni Cub 110. At yung brand naman ng gulong niya ay Yuanxing. Ang tire size naman ay 2.50 by 17. Tube type pa mga bro. Dito sa kabila, andito yung disc brake niya. Ito yung disc na naka-wavy design. At ito naman yung dual pot piston caliper niya. Dito naman tayo sa gilid. Kanina akala ko nakasulat talaga to pero sticker lang to. Itong nakalagay na Monarch. Tapos meron siyang maliit na storage na nagustuhan ko rin. Pero mamaya ko na lang ipapakita sa inyo. Dito naman sa gitnang part, meron siyang flat surface na nagustuhan ko kasi pwede rin siyang patungan ng mga gamit. Lalo na kung may baon kayo, maganda siyang ilagay dito para hindi matapon. Madalas kasi sa ibang motor, hindi to flat kaya mahirap siyang lagyan ng bag or kahit anong gamit kasi dumudula siya. Kaya malaking tulong to para sa akin. Or kapag napasaba kayo sa baha, pwede mong ipatong yung mga paa mo dito. Okay, dito sa baba, ito yung foot peg niya na goma yung apakan. Tapos ito yung brake pedal and meron siyang kickstart. Tapos merong naka-engrave dito. Ang nakalagay ay Monarch. Nagustuhan ko rin yung size ng tambucho niya. So sakto lang yung laki niya para sa laki ng motor. So hindi siya masyadong mataba, hindi rin siya masyadong mahaba. Kaya hindi mo na masyadong iisipin to kapag nag-off-road ka. Kasi siguradong hindi to tatama. And then ito yung footrest sa angkas. At meron siyang maliit na mudguard. Yung preno naman dito sa likod is drum brake pa. Naka-dual shock si Cub 110 dito sa likod. Hindi nga lang siya adjustable pero okay lang. Sa lahat ng naupuan at nasakyan kong motor, ito yung may pinakamalambot na suspension. Kaya okay na okay to kung ipapang daily nyo or kapag ipapang off-road nyo to. Or kung talagang malubak lang talaga yung kalsada nyo. Tapos meron siyang sticker dito sa taas na nakalagay RM110CB. And then yung cyan color niya. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ito yung foot peg niya. Tapos yung cambio, naka 4 speed si Cub 110.
And then ito yung side stand niya. Wala tong kill switch. At ito naman yung center stand. Dito naman yung footrest para sa angkas. Tapos yung chain niya. Sa taas niyan meron siyang chain guard na connected din sa mudguard ni Cub 110. Tapos ito naman yung shock niya dito sa kabila. Pag-usapan naman natin tong upuan. Nasa ilalim pala nito ang tangke niya na may 4 liters na capacity. Na-delete ko nga lang yung video na nakabukas to kaya hindi ko nasali dito. Pero yun, sa upuan nga niya, kung kanina sabi ko ito yung may pinakamalambot na suspension na naupuan ko. Ngayon, ito rin yung may pinakamalambot na foam na nahawakan ko at naupuan ko rin. Sobrang kapal ng foam niya at napaka-komportable niyang sakyan kahit dito sa pillion. Sobrang solid din itong grab bar niya dito sa likod. Tapos meron pang rubber dito, siguro para hindi masakit sa kamay pag magse-center stand ka. Ito yung itsura ng taillight ni Cub 110. So para siyang taillight ng Honda Dream dati. Naka-plastic pa to, ayan. And bulb type pa lahat ng ilaw niya. Tapos ito naman yung para sa plate number niya. Meron siyang sticker dito, yung logo ng Monarch, tapos reflector dito sa baba. Sa gulong naman niya, ang brand nito ay Yuanxing, parehas lang ng nasa harap. At ang tire size naman ay 2.75 R17. Tube type pa rin mga bro. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung compartment mga bro. Dito pwede kang maglagay ng mga inumin mo or kahit anong gamit na gusto mong easy access mo lang. At dito sa kabila meron pa siya storage. Para mabuksan to, meron siyang lock dito sa gilid. Iaangat mo lang yan para mabuksan. Tapos pag binaba mo naman, yun yung lock niya. Ito yung itsura ng loob. Pwede kang maglagay dito ng extra shirt mo or basahan ba or tools. Or pwede rin pagkain yung mga snack mo sa biyahe. Pero dahil hindi susi yung lock niya, hindi siya advisable na maglagay ka dito ng mga importanteng gamit. Sa manibela naman tayo mga bro. So eto siya. Ito yung hand grip. Wala siyang bar end. And wala rin siyang passing light. Ito yung lalagyanan ng side mirror. Tapos ito yung low tsaka high switch para sa headlight. Ito naman yung switch para sa signal lights. So unlike sa ibang motor, hindi siya dipindot para ma-off. So para mamatay yung signal light mo, kailangan mo talaga siyang ibalik sa gitna. Dito naman sa baba, ito yung busina. At ito yung nakakatuwa mga bro. Ito na ata yung pinakamura na motor na merong charging port. At USB type na yan mga bro. Sa kabila, ito yung hand grip. Yung brake lever para sa preno sa harap. Ito yung slot para sa side mirror at yung brake fluid reservoir. Ito naman yung switch para sa headlight niya. Meron siyang off, tapos ito yung sa DRL at ito naman yung sa headlight. Tapos meron na siyang built-in hazard. Ito yung switch niya. Ayan yung off at ito yung on. Sa baba naman yung pindutan para sa electric start. Ito naman yung panel gauge niya. Ang meron pala dito ay signal light indicators, left tsaka right. Tapos yung neutral, check engine tsaka yung high beam indicator. Tapos may kita rin dito yung speedometer mo, yung total odo, yung gear indicator, at yung fuel gauge. Pasensya na kung hindi ko mapapakita kasi hindi pa activated tong unit. So wala pa siyang battery. Pag-usapan naman natin yung presyo ni Cub 110. Ang SRP niya ay 48,000 pesos. Kapag nag-cash naman kayo, magiging 46,000 pesos na lang. Ang down payment para sa installment ay 3,000 pesos. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran nyo ay 2,270. Sa 24 months naman or 2 years, ang babayaran nyo ay 2,902. Sa 12 months naman or 1 year, 4,704. Kung pipiliin nyo naman yung zero down payment, ang babayaran nyo for 6 months ay 8,754. Sa 18 months naman, 3,535. At sa 30 months ay 2,520. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa freebies naman,
Meron kayong isang helmet, isang sweatshirt, tools, warranty, at 3 years na LTO registration. At doon nagtatapos ang ating walk-around review sa Monarch Cub 110. Sa mga tumapos ng video na to, maraming salamat at sa susunod ulit mga bro.